Ayan. Tatamaan lahat ng mga Game. Ito. Pakinggan ninyo ha, pati yung kaalyado. Babagsak na din. Wala si political analyst at dating presidential political advisor Ronald Llamas na ang pagka-aresto at pagbiyahe kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong International Criminal Court headquarters sa The Hague, Netherlands ay beginning of the end. Tatama ito hindi lang umano sa buong angka ng mga Duterte, kundi maging sa lahat ng kaalyado at kakampi ng arestadong dating Pangulo. Sakit nun, arestado. Oh, totoo yun mga kababayan. Talagang tatamaan na po yan. Tingnan nyo nga sila ngayon. Oh. Medyo wala na, gulo-gulo na ho. Diba? O sabi ni Agoy Vlog, nakadetain daw pero walang ipakitang ebidensya sa Facebook ang source nila. Baka sila lang mag-i-edit din. Yan sila Bato, sila Bongo. Actually hindi pa naaaresto, hindi pa nahuhuli. Hindi pa nahuhuli si dating Pangulong Duterte, pero yung mga kaalyado niya, wala na eh. Bagsak na po yung mga kandidatura nila eh. Hindi na nga ho nakakapasok miski top 20 lang. No? Simula po, nung nagsama-sama sila na nagsisigaw ng mga DDS, ng mga nagsisigaw ho sila ng mautog nila, tinabangan ho ang taong bayan doon. Tinabangan po yung taong bayan, mga bossing. Bakit? Panay ba naman kasinungalingan ang isigaw mo dyan sa rally? Gusto mo, gustuhin ka ng sambayan ng Pilipino? O di ho ba? Pakinggan natin si Ronald Llamas ho. Ayon kay Llamas. tatamaan lahat ng mga kamag-anak at kaalyado ni Duterte. Hindi mo na nga mahanap si Bato kung nasaan Nasa bundok daw ho, nasa bundok. Pero actually totoo yung sinasabi niya. Hindi mo na nga mahanap si Bato kung nasaan Alam niyo si Bato masyadong reactive yan no? Pagka nakarinig yan ng ICC, naku, gulat na. Yan pa kaya na ang dating Pangulong Duterte ayun na, naisama na ng ICC. 'Di ba? Nasa The Hague na. Ngayon kailan ba 'yon? Kahapon ng umaga? Maghapon hinahanap si Bato de la Rosa. Pinahanap doon sa opisina niya doon sa Senado, wala, hindi lumalabas. So, biglang nawala. Naku, kailangan ka ng mga DDS Bato. Kailangan, dadamayan mo sila. Magagalit sa iyo mga yan, magtatampo yung mga yan sa iyo. Magtatampo. Pero, nagpasabi na po si Bato, mga bossing. Nandyan lang daw ho siya. Mamaya natin, i-content. Walang statement, walang picture, walang interview. No, so, kinakabahan na sila lahat. Hinimay din ng naturang political analyst. Hindi lahat. Kasi merong isang Robin Padilla na alam niya siguro wala naman siya at hindi naman siya damay, no? May isang Robin Padilla na dahil siguro matindi ang paniniwala niya, hindi naman ako damay diyan, wala pa naman ako nung EJK sasabihin ko, nasasamahan ko si Bato de la Rosa, sasamahan ko si dating Pangulong Duterte sa pagka nakulong. Saglit lang, sir. Senador ka, baka nakalimutan mo. Number 1 senator sa Pilipinas. Iiwanan mo na lang. Talagang pinapatunayan nyo sa amin yan na tumakbo lang kayo bilang senador para sa mga Duterte lang. Di ba, mga kababayan? Iiwan mo bigla yung Pilipinas o yung mamamayang Pilipino dahil nakulong si dating Pangulo, nakulong si Bato de la Rosa kung makukulong. Biglang wala na. Hindi na ako senador. Bahala na kayo dyan. Sasama ako kay dating Pangulong Duterte. Pinapatunayan nyo lang talaga na kaya kayo nagsenador para sa dating Pangulong Duterte. Di ba? Ang mga pangyayari kahapon, Marso 11, nang isilbi sa dating Pangulo ng mga tauhan ng PNP-CIDG ang arrest order na idinaan sa red notice ng... Sabi, mabilis ang mga pangyayari, mabilis daw, Hindi mo alam kung nangaasar o Mabilis ang pangyayari sa yung mga kaganapan sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. May kasabihan kasi tayo, di ba, mga bossing? May kasabihan tayo
Kapag ka daw po, no, hindi pinag-usapan, mas natutuloy talaga ang gala kapag biglaan. Mabilis eh, di ba? Kinaaliwan ng netizen ang isang Facebook post nito. Pero ibang klase ang dating Pangulong Duterte. Iba yung tindig niya, parang hindi na aresto eh, di ba? Napagtripan mga kababayan. Yun yung yung kasabihan natin. Huwag niyong planuhin. Matutuloy yan. 'Di ba? Pag nanalo yung mga Duterte, maghanap na kayo ng papatayin nila kami. Marlon Sidlao. Tama. Yan yung pagkakaintindi namin. Papatayin nila kami 'Di ba? Sabi ni may mga DDS ulit. Sabi ni Nosmid Makoy, PhilHealth mo, Boss Mark, ninakaw ng Marcos mo. Ay, kailangan may patunay dyan. Tingnan mo, kapag kami nagbablog, kada isang topic, may pinapakita kaming mga ganito. Ang mga DDS, magsasalita, PhilHealth mo, ninakaw ni Marcos, bangag si Marcos. Walang pinapakita. Ano yun? Di ba pambansang nanay? Baka nagkakamali kayo ng pinapanood. Nasanay kayo sa mga DDS. Hindi uubra sa amin yung mga ganun. Hindi uubra sa amin yung mga walang mga patunay. Kailangan laging may nakalakip na ebidensya kapag ka nagsasalita. Siguro, kanonood mo do sa mga DDS. Okay na sa akin. Sinabi ni ganito, magnanakaw si Bongbong Marcos. Sinabi ni Maharlika na nakadetine. Napakita ba yung picture sa inyo? Wala. Wala. Kaya kayo nasasabihan ng uto-uto. Ang dali niyong paniwalain. Tas sa amin kayo magagalit. Tinatawag kaming uto-uto nitong si Mark Ramos. Ganyan kasi ang estilo ng mga uto-uto. Di ba? Masabihan lang ng konti, naniniwala na agad. National Police o Interpol. Ayon kay Llamas, nasunod umano ang plano, bagamat may isinahog na diversionary tactic sa mga otoridad nang ilutang na sa Camp Crame dadalhin si Duterte. Malinaw yung plano. No, na pag siya umuwi rito, kukunin siya at dadalhin kaagad sa Villamor Air Base at dadalhin sa Den Haag. No? Ganun na nga yun nangyari, di ba? Doon, naglabas sila ng diversionary tactic na dadalhin siya sa Crame. Kaya medyo na-outmaneuver si Digong at yung kanyang mga kaalyado na siya ay mag-i-stay pa rito for a while. Mag-stay siya dito for a while. Puro ka fake news, kumita lang ng pera sa YouTube. Fake news ba to? Uy, Kier, Lagmayo, na aso. Fake news ba to? Di ba nadala ng dating Pangulong Duterte? Ano fake news doon? Naktatina pa. Nahuli na, naaresto na, nandoon na sa dahig ang dating Pangulong Duterte. Fake news pa din ang paniwala nyo doon? Ano ba yung mga utak ninyo? Kalat na sa buong mundo na aresto ang dating Pangulong Duterte. Nasa dahig na. Fake news pa din. Ano yan? Low quality yung utak? While, pwede silang gumawa ng mga legal remedies para siya ay wag hulihin. Ayun. No? At hindi lang yon, pwede silang maghanda o gumawa ng mga mobilisasyon, no, para magamit yung kanyang arrest. Sa pag-analisa ni Kaso wala akong gumawa, di ba mga Llamas, nagkamali umano ng tansya si Duterte para kasi sa nasabing political analyst, pinakalohikal na desisyon ay pumirmi muna sa Hong Kong sa ilalim ng proteksyon ng China. Hindi, kaso di ba napabalita din mga kababayan na may elite force na nakapaligid na doon sa kanilang sa kanilang kinaroroonan. Di ba? May elite force na. Siguro ang Interpol kumonekta na din sa Hong Kong. Ganito. Meron kaming warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte, ha?
hindi pwedeng makaalis yan. So kaya narendahan na ho, mga bossing. At sinigurado na kapag ka sumakay ng eroplano, doon papunta sa sa Pilipinas. Siguradong pauwi ng Pilipinas.